Hello! Welcome po ulit sa ating pag-aaral dito sa Book of Mark, Chapter 2. Ngayon po ay itutuloy natin yung segment na about Jesus is questioned about fasting. Ayun. So, ito po ay cover ng verse 18 to 22. Kaya if you have your Bible, sige, join us dito sa ating series na pag-aaral ng Book of Mark, verse by verse, inductively, ika nga. Sige po, I will, by the way, hopefully, maayos lang po kayo dyan by the help ng ating Panginoon, lalo na yung ating mga kapatiran sa Pilipinas na still recovering from the Typhoon Christine. Ayan. Nawa ay maayos lang po kayo, ligtas kayo, and things like that. At doble ingat lang po. At saka, siyempre, tayong mga Pilipino sa Pilipinas, aware na po tayo na marami talagang dadaan na bagyo sa ating mga literal na bagyo. I'm not talking about yung problema, ano po, na daanan kasi ng bagyo nga ang Pilipinas. Yan. To the point, sometimes meron pong nauubos yung alphabet natin, nauulit sa dami ng bagyong dumadaan sa yung path ng bagyo kasi ang Pilipinas, di po ba? Sige po. We hope and pray ay maayos lang po kayo dyan. Salamat po. Dito naman sa amin ay yung tinatawag na autumn season o yung fall, na kung saan ang mga dahon ay naglalaglagan na sa mga trees. Yung garden nga namin ay we cut already yung mga plants and flowers getting ready for the winter season. Kaya sometimes malamig, but at times naman, tulad ngayon ay nasa 79, 78 ang weather, Fahrenheit. Kaya kikita po ninyo, naka-t-shirt lang ako. Anyways, like I said, let us continue dito sa Book of Mark, chapter 2, beginning verse 18. Yan. Ang topic is about fasting. Kinwestiyon ng ating Panginoon ang regarding sa fasting. Di po ba yung fasting, ano sa Tagalog? Pag-anuyo. Anyways, fasting. Okay. I will read, beginning verse 18. Ito ang sinasabi. The disciples of John and of the Pharisees were fasting. Then they came and said to him, "Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Yun ang tanong nila sa ating Panginoon. So like I said, it's about fasting. Pero ang context, tinatanong siya bakit ang mga disciples mo ay hindi sila nagpa-fast, where ang mga disciples ni John the Baptist, ang mga Pharisees ay nagpa-fast naman sila. Yan po ang context. Well, since ang topic ay fasting, ang main involved na subject ay fasting, tingnan po natin ano ba ang fasting sa panahon nila, panahon natin. Yan. Ang similar objective ng fasting noon at ngayon ay number one ay nagkakaroon ng clearance. Kumbaga, na-flash yung ating maraming mga bagay na involved sa material at physical na bagay. Sometimes nakukonsume tayo doon to the point nakakalimutan na natin yung mas importanteng aspeto, kundi yung spiritual, kundi yung righteous living, yung godly relationship, yung ating connection sa ating Creator. Yan ay natatabunan kasi yan eh. The more we get involved sa buhay na ito, ay the more na
namamagnet tayo, na nag-gravitate tayo sa mga physical, material na bagay to the point na ibubuhos natin ang lakas natin, ibubuhos natin ang talent natin, everything about us para lang makuha natin kung ano yung gusto natin, nakikita natin, appetite ng flesh, ika nga. Yan ay isang bagay na na-accomplish ng pag nagfa-fast po tayo. Meaning, pag nagfa-fast ka ay you will come, parang yung suka na may sediment, yung naalog, or yes, yung shinyake. And then, sometimes hindi mo na ma-figure out ang totoong kulay ng suka sa loob eh. Dahil sa dami ng mga paminta, kung ano man herbs na nandyan. Pero pag nag-fast ka ay you let it still. And then makikita mo, lahat ay bababa. Ang reality will come out. Ang reality sa buhay na ito ay we should not neglect. We should not abandon yung ating panahon sa spiritual na bagay. Sabi nga nung isang Bible teacher na pinapanood ko regularly, na ang spiritual is more real than the physical or sa material. Sometimes nakakalimutan natin yon. Tayong mga Christians should not abandon yung kaisipan na yon, na ang spiritual is more real than the physical or the material. Yan. Kaya pag nag-fast ang tao, nagkakaroon siya ng clearance. Nakiklear yon, parang nafa-flash siya. And then, babalik siya sa kanyang reality na, ang maayos na pamumuhay, ugnayan sa kapwa-tao, sa aking Panginoon, yun pala ang more important sa buhay na ito. Yun ang isang naidudulot ng fasting. Meron pang isang na nagagawa ang fasting ay yung nagkakaroon tayo ng tamang focus. Yung focus sa buhay na ito ay nagiging clear. Ayan. And ikatlo, ang fasting ay nai-empower tayo kung ano yung empowerment o presence ng Panginoon sa atin. Remember the account ng Mount Transfiguration, yung nag-transfigured ang Panginoon from physical to glorified, yung sa Mount Transfiguration. At ang pagbaba nila ay merong isang possessed na bata. And then hindi ma-outcast ng mga disciples until nung dumating ang Panginoon. Ayun, nag-convulse at nawala yung lumayas yung unclean spirit dun sa bata. Ngayon ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga disciples pala, tinanong siya, bakit hindi namin siya ma-outcast? Sabi niya, there are situation, there are elements na unless you get into prayer and fasting, you cannot accomplish. Ibig sabihin may empowerment. May empowerment po ang fasting sa isang tao. So tatlong bagay. Number one, nafo-flash ang mga carnality sa atin pag nagfa-fast tayo. Pangalawa, nagkakaroon tayo ng focus. The right focus sa buhay na ito. Ikatlo, ay nagkakaroon tayo ng empowerment sa fasting. Now, ang tanong ng ang context po dito, tinatanong ang Panginoon, bakit ang mga disciples mo hindi sila nagfa-fast? Na ang mga disciples ni John at disciples ng mga Pharisees ay nagfa-fast naman. Well, sasagot po ang Panginoon. Ayan. Remember, ang fasting po is something good. It is good. In any way na tingnan mo ay maganda po siya. Kaya lang, tingnan natin ngayon ang para bang una, ang Panginoon hindi niya sasabihin na mali, walang kwenta at ano na yan.
kumbaga non-valid na ang fasting. Definitely, hindi po yun ang sasabihin niya. Meaning, ang fasting is still good. Like I said, in many ways, in every way, natingnan mo siya. Okay? Wag lang yung sometimes namamali naman yung fasting. Meron nga sa TV ngayon, merong nasasakdal na isang religious leader, ang isang paraan na pinaparusa niya ang kanyang mga followers ay pinapa-fast ng many days, na to the point na yun daw pinagpapaligo nila, yun na lang yung naiinom nila dahil ni tubig ayaw bigyan. So ang fasting hindi po para maparusahan ng tao. Definitely not. Pangalawa, ang fasting hindi rin din po siya pag nag-fast ka ay assured ka doon sa hinihingi mo sa Panginoon. Yan po ay madalas kong marinig sa church na, uy, magbo-board exam yung anak mo. Sige, pag-fast mo siya para pumasa siya sa kanyang board exam. Okay, something na may hinihingi ka, ay pagpa-fast ko ito para i-grant ng Panginoon yung hinihingi ko sa kanya dahil ako'y magpa-fast. Well, hindi po sinabi ng scripture na that should be the attitude pag tayo nagfa-fast. Ang pagpa-fast ay pag-aanuyo, tama mo ba sa Tagalog? Excuse my Tagalog po. But anyways, yung para maging tama tayo sa ating Panginoon. Siyempre, nandun na yung pag nag-fast ka, ma-realize mo ang kamalian mo, magre-repent ka, makikipag-ayos ka sa ating Panginoon. Yan ang fasting na pwede niyang maidulot sa atin. Like I said, magiging, kumbaga, i-set aside yung physical, material, and then you wanna get it right sa spiritual. Ayon. So ngayon, tinatanong ang Panginoon, bakit hindi nagpa-fast ang mga disciples mo? Ayan, sasagot ang Panginoon. Now, bago po natin tingnan yung mga red letters, beginning verse 19 hanggang 22, nagbigay siya ng maraming different na picture language to answer yung kanilang inquiry o yung kanilang question na bakit hindi nagpa-fast yung kanyang mga disciples. Alam po ninyo, long time ago, narinig ko po yung monkey see, monkey do. Ibig sabihin, kung ano ipakita mo dun sa monkey, ay gusto niya ring gawin. Unfortunately, marami pong mga ganyan nangyayari sa loob mismo ng church. Monkey see, monkey do. Kung anong nakita ng unggoy, gusto niya ring gawin. Ang mga churches po ngayon ay nagtitinginan kung ano yung ginagawa ng bawat isa. At kung yung isang church ay successful sa kanilang mga setup ng kanilang service, gagawin nila, yun ang kanilang magiging pattern. Yun din ang gagawin nila sa kanilang church. Dahil yun, lumaki eh. So ngayon, yun din ang gagawin nila para, obviously, sana lalaki din sila para dadami sila and everything. Or, kung makita nila yung another church, makikipag-compete kung ano yung ginagawa ng another church. Parang, sandali, yun na ba ang magiging ng church hanggang sa pagdating ng ating Panginoon? Hindi po ba ang bawat church ay may different designation kung ano ang gustong paggawa ng Panginoon? Pwede pong magkaroon ng church sa isang barangay na ang kanilang focus ay pagtatanim para walang gutom sa barangay na yon. Hindi yung gagayahin nila yung mga churches sa city na parang makita mo nasa barangay pero city sila. Ang gusto ko pong sabihin ay kung ano yung nakadesignate sa atin, yun ang gagawin natin. Hindi yung dahil ginagawa ng iba, dapat gawin din natin. Hindi po ba yun din ang sinasabi ng mga dito, ng mga Pariseo? Oy, yung ginagawa namin, bakit kayo hindi nyo ginagawa?
Monkey see, monkey see, monkey do. Yan. Kung anong nakikita nyo, dapat gawin din ninyo. Ayun. Kaya madalas, makita natin, even sa pagtuturo sa mga preaching, lalo na dito sa Amerika, meron pong isang non-denomination na group. Pag napakinggan mo sa isang pastor, yung mensahe, pag pakinggan mo sa another pastor, yun din ang mensahe. Parang ginagaya lang yung kung ano yung interpretation ng isa. Gagayain na lang niya, ipaparot niya, i-re-echo, ika nga. Pero wala pong pansarili. Ang Panginoon dito sasagot, sige, kayo nagfa-fast ngayon, darating yung araw, magfa-fast din sila. Pero they don't need to do that now. Yun po ang point ko. Kumbaga, oo, magandang gawin yan. Pero at the moment, hindi yan ang dapat na, yan ang nakaserve sa amin or yung timing na gagawin namin. Ayun. Babasahin ko po, beginning verse 19. Yes? Alright. Ang sabi ng Panginoon, and Jesus said to them, can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Bakit? Kasi, siyempre, nandyan ang bridegroom. Ang okasyon ay kasalan. Kasiyahan ang okasyon. Ngayon, magpa-fast ka. Ngayon, maglungkot-lungkot ka dahil yung iba naglulungkot-lungkutan. No, dahil ngayon iba yung timing ng mga disciples sa ating Panginoon. Ang mga disciples at the moment, they are to closely watch and observe ang ating Panginoon kung ano yung mga itinuturo niya, kung ano yung kanyang mga ginagawa. Para later on, yan ay dadalhin nila pag sila na mismo ang maging apostle na nakita natin sa Book of Acts. Ayon. Kaya hindi yan timing na isa-separate mo ang sarili mo when ang ating Panginoon ay teaching so many beautiful nuggets, teachings about the kingdom of God. Ikaw, nandun ka sa bundok, nagfa-fast ka. No, hindi kasi yun ang timing. Hindi yan ang best thing to do. Pero that's a good thing to do. Nakuha po natin. Ngayon, tutuloy niya. Ang sabi niya sa verse 20, but the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. Yun pa lang. Doon pa lang sila magpa-fast, doon sila malulungkot dahil malayo yung bridegroom. Well, of course, alam natin, in a way, he's talking about himself bilang the bridegroom. And the bride is the church. Itong mga kaibigan niya, ang mga disciples, they are to learn and they are to be close sa ating Panginoon at this point. Pero dating ang panahon, ang ating Panginoon will be ascended up. So hindi na siya kasama physically. Doon na ngayon ang tamang pagfa-fast. To make sure na ang kanilang ginagawa, to make sure ang kanilang standing sa ating Panginoon is still according sa habilin ng ating Panginoon. Doon ang fasting. Kasi kung hindi tama yung ginagawa mo, ang Panginoon sasabihin niya mismo, nandun siya Di po ba? Pero darating ang araw na wala na sa tabi mo, you need to fast and then you will realize if what you are doing is correct or not. Ayun. Yun ang tamang pagpa-fast. I will continue po. 21 ang sabi niya, no man sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the new piece pulls away from the old, and tear is made worse. Ito po sa atin, there was a time na nagtatagpi po ang magulang ko noon. My mother used to tagpi yung mga butas na na mga pantalon natin, damit natin. Pero yung pinagtatagpi niya, lumang tela din. Hindi mo pwede daw itagpi gamitin yung bagong tela, ipagtagpi mo dun sa nabutas na pantalon o damit, t-shirt, polo, kung ano man,
At mamaya, pag yan ay ginamit mo na bagong tela, kasi ang tela magsishrink pa yan yung bagong tela. Ang mangyayari ay ihihilain niya yung kung saan siya nakatahi, lalong magiging mas malaki yung butas niyan. Meaning, wag mong ilagay yung maling bagay o wag mong ilagay yung isang bagay sa maling konteksto, ika nga, bago at saka luma. Meaning, hindi sila match. Ang pagpa-fast, yes, tama. Pero yan may tamang panahon. Ayan. Kung tayo nakikita natin kung anong ginagawa ng mga churches, nagse-celebrate sila. Oh, yan, kami ay glorious, we are into harvesting the souls. Pero tayo nagsisimula pa lang. So isn't it better na wag tayong makipag-compete sa kanila? Instead, let us train ang ating mga tao how to really understand the scripture, every worker sa church. Hindi yung makikipag-compete. Ano bang ginagawa nila? Ay, bumibili po sila ng mga streamer. Ay, nag-ano po sila, nagpiprint po sila ng mga leaflets. Oh, yan, nag-ano po sila. Yung gawin din natin yan. Hindi pa nga doon ang stage ng ating church. I hope you understand po. Ganon din po sa mga individual. Makita natin yung tao, successful na siya, pero paano po siya naging successful? Ang dami niyang labor na ginawa. Ang dami niyang nagsunog yan ng kilay sa kanyang investment sa pag-aaral, paano niya ma-master yung isang business o kaya yung isang trade and everything. Hindi yung gagaya lang tayo. Tayo yung gagaya dun sa nagtiyaga yung taong yan. Yun ang gagayahin natin. Hindi yung kung ano yung meron siya ngayon, ano yung ginagawa niya, gagaya na lang tayo, pero wala naman talagang malalim na gain sa atin sa bagay na yon, lalo na sa church, lalo na sa ministry. Wag lang po yung nakita natin, magaling mag-preach to. Tingnan ko nga yung damit niya, ano yan, mga barong Tagalog. Ang bibilin mo yung barong Tagalog, hindi yung paano siya gumaling sa pagpipreach. Paano siya gumaling sa pagtuturo. Ano ba yung ginawa niya? No, kung ano po yung ginawa niya. Meaning, nagbasa yan. Nag-study yan. Hindi yung suot niya ang key. Bakit siya nakakapag-preach o nakakapag-teach ng maayos ng Biblia? I hope you understand po ang point ko na hindi po yung ginagawa ng iba, immediately gawin din natin. Dahil number one, gusto natin yung success na nakikita. Or, meron pa, huwag nating i-impose sa iba kung ano po yung pinapagawa ng ating Panginoon ngayon. Babasahin ko po yung Romans, no? Inihanda ko po ito yung Romans chapter 14. Verse 4, ipa-plus po natin sa screen. Ang sabi po ni Apostle Paul is this. Ang sabi niya, who are you to judge another's servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will made to stand, for God is able to make him stand. Ang sinasabi po ni Apostle Paul dito, sino daw tayo para i-judge natin yung isang Kristiyano or isang manggagawa kung ano man yung ginagawa niya na hindi ginagawa yung ginagawa natin? Dahil meron pong calling yan. Yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya, that is exactly what he or she is doing. Tayo, iba naman yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. But not necessarily mali po yung tao. Just because hindi niya ginagawa yung current na ginagawa natin. Hindi lang po sa church yan, kundi sa buhay mismo. Hindi po natin alam, sabi nga doon sa isang commercial noon sa Pilipinas, ang lahat ay may pinagdadaanan. Hindi po natin exactly alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao or kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa taong yon. Kaya wag natin siyang i-judge. Ito yung mga Pariseo, yung mga disciples nila, sinasabi, bakit hindi nagpa-fast yung mga disciples mo? Did you see that? Dahil hindi po nila alam na it is time for the disciples to learn as much they can learn from the Lord Yeshua
para dating araw, mag-a-ascend siya, mamamatay siya, magre-resurrect, babalik siya sa kanyang luklukan na trono, sila na ngayon ang magpapatuloy. Kaya they need to learn as much as they can habang nandoon ang ating Panginoon with them. And then ang last sabi niya, 22, and no one puts new wine into old wine skins, or else the new wine bursts the wineskins and the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But the new wine must be put into new wineskin. The same lang po. Kumbaga, ang mga Hebrew ay they love to use many picture language. The same lang ang idea dito. Noon, ang pag sila ay mag-ferment ng juice and to make them wine, ay usually yung, halimbawa, yung goat o kaya yung sheep. Pag isa-slaughter nila yan, ikakatayin nila, as much as possible, hindi po nila i-open sa tiyan. Kung pwede, dito lang sa neck part. And then kunin nila yung as much as they can get na mga meat, di po ba? So, yan ay magiging balat. I-prepare nila. Pag ready na po yan, siguro ibibilad nila or whatever. And then, lalagyan nila ng juice. Lalagay nila yung grape juice, levadura, and everything. And then, i-close nila. Yan ay maglolobo siya, magsuswell po siya. Pag nag-swell siya, meaning nag-create na ng alcohol. Nagkaroon na ng fermentation. So, pag binuksan nila yan, may ano na yan, pwede na nilang mainom. So, dahil nag-swell na siya, dahil lumobo na magana, hindi mo na ngayon pwedeng gamitin ulit na in the same process. Once mo lang siya magagamit. Kasi pag ginamit mo uli yun, dahil nag-stretch na yung balat, magbaburst na siya, mabubutas na, masasayang lang yung wine. So, meaning, have the right activity sa right timing. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ganon din po sa buhay natin. Hindi po yung nagtitinginan tayo, tinitingnan natin kung ano yung meron yung kaibigan natin o nakikita natin sa Facebook. Na gusto ko rin yun. Hindi po yun ang the best na pwedeng gawin, kundi ano ba yung meron ka ngayon. Pagtiyagaan mo lang yan, i-maximize mo yan. At dating yung panahon na kung dadalhin tayo ng Panginoon dun sa sitwasyon na yon or dun sa kumbaga na capacity na yon, then doon natin gawin. Hindi yung walang-wala nga tayo, pero gusto natin kung ano yung nakikita natin doon sa mga taong meron naman silang pera na para gawin nila o bilhin nila yung mga bagay na ganon. Sa church is the same. Huwag po nating i-impose yung mga bagay na dahil ginagawa natin, gusto natin gawin din ng iba. Sabi, iyan po yung kaibahan ng yung personal conviction at saka yung doktrina. Ang doctrine ay tayo lahat ay gagawa. Iiwas tayo sa kasalanan, i-draw natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon and everything. That's doctrine. Ang conviction, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo, just do it the best ability na meron tayo. Hindi yung but siya hindi niya ginagawa yung ginagawa ko. Yun din exactly ang nangyari po dito. Hayaan mo yan. Dahil yan, sabi nga ni Apostle Paul, it is not us to judge kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa taong yan, sa Kristiyanong yan, o sa kapatiran na yan. Dahil who am I to judge, sabi niya. Siya pa rin ang mananagot kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Kung talagang example po, isang taong nagtrabaho siya sa field, no? Sa palay, at dahil alam niya padating na yung bagyo, at hindi po siya tumigil hanggang may liwanag, nandun siya. Pag-uwi niya talagang pagod na pagod siya. Pag-uwi niya, nakapahinga siya, ikaw, magwawalis ka lang. Hindi, sasabihin mo, kita mo yung taong to, nagwawalis ako, wala man siyang ginagawa, nakahiga lang siya. Hindi mo alam, tinambak na pala yung lahat ng palay sa bodega.
At ikaw, habang ginagawa niya yon, ikaw naman nanonood ka lang ng TV. Something like that. Kaya sa atin po, we cannot judge. We cannot impose. Huwag pong monkey monkey do na, kumbaga, dahil nakikita mo, dapat gawin mo. Or dahil kung mo ginagawa ko, dapat gawin mo. Yes. Huwag po nawang ganon. Kundi tayo maging totoo lang sa calling, sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. Let's do it faithfully. And then, pag-pray natin yung mga nakikita natin, huwag nating impose sa kanila just because we are doing it. Ayun. O, sige po. Salamat. Nawa, meron po tayong natutunan sa segment na ito. Again, si Pastor Rameses Gamboa po ito. Hanggang sa susunod. God bless you and shalom.